Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ibabahagi ko naman ang maikling kwento at karanasan ng aking tatay sa mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan. Nangyari ito dito lang po sa lugar namin sa Negros, matagal ng panahon ang nakakalipas. Ang tatay ko, sir, ay isang bulantidor. Yun po yung kung saan may market day ay doon po sila pumupunta at nagbebenta ng mga produkto. Kumbaga, hanap buhay po yun ng aking tatay. Kapag malalayo ang pinupuntahan nila, maaga pa siyang gumagawi, Sir Alex. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ang aking itay, nagre-ready na. Ang sasakyan niya noon ay isang single na motorsiklo, tapos kinakarga niya o inaangkas sa likuran ang 3 malalaking bag na punong-puno ng mga paninda. So bale, wala nang space ang motor niya sa likuran, Sir Alex. At ayun na nga po, minsan isang madaling araw, habang binabagtas ng aking itay ang kahabaan ng highway mula Bacolod papuntang Maaw, naisipan niyang dumaan sa shortcut para mas madaling makarating sa patutunguhang lugar. Nang nasa shortcut na siya, Sir Alex, medyo nagulat ang aking tatay kasi may babaeng nakapurong ng itim sa gilid ng daan. Nakabelong damit at nakapalda na itim din. Basta ang buong kasuotan nito ay maitim. Pumara ito sa kanya at tumigil din naman ng aking tatay para kausapin bilang respeto dahil wala ng pwesto yung motor niya sa likod. At habang nagsasalita ang babae, napalingon-lingon naman ng aking itay nun sa palibot at takang-taka siya kasi puro taniman ng tubo ang paligid doon at walang kahit ni isang bahay. Napapaisip siya, saan kaya nanggaling itong babaeng ito? Napakalawak ng katubuhan doon. Hindi niya naaaninag ang mukha, Sir Alex, kahit na napakalapit lang ng agwat nila. Gawa ng madilim ang lugar na yon at natatakpan pa ang mukha ng babae ng itim na kasuotan nito. Ang narinig niyang sinabi ng babae, bakit daw madalang na lang yung tatay ko na magpunta sa lugar na yon? Kumunot naman ang noo ni Papa kasi sa tanong nito para bang matagal na niyang nakikita ang tatay ko. Ang sagot naman po ng aking itay, nagpapahinga siya kasi madalas ay sumasakit ang kanyang mga kalamnan buhat ng malayo ang lugar na yon kung kaya kada araw ng linggo na lang siya nakakapunta at nagbibenta ng mga paninda niya sa lugar na yon. Saad ng babae sa wikang Ilonggo, "Yoy, pwede ko da maangkas sa imo nga motor? Mama, pwede po ba akong makiangkas dyan sa motorsiklo nyo? Yun nga ang problema eh. Pasensya ka na iha, gawa ng wala na talagang space sa likod eh. Kung meron lang, pasasakayin kita. Pero teka, ano bang gagawin natin kasi babae ka eh, nag-iisa ka lang dito. Ba't ka nga ba napadpad sa lugar na to puro katubuhan dito?" At habang nagsasalita, bigla na lang may ilaw ng jeep sa likuran, Sir Alex, kung kaya sinabihan niya na lang ang babae na doon na lang ito sumakay kasi paniguradong may space pa. At habang kinakausap, tinititigan niya ang babae at inaaninag ang mukha. Ilang sandali lang, natsyempo itong mailawan ng jeep, Sir Alex, kung kaya kinilabutan ng aking itay. Paano ba naman kasi bumungad sa mga mata niya ang hitsura ng babaeng walang mukha. Sa sobrang gulat at takot, pagkakita ng aking itay, sir, walang kung ano-ano. Pinaharurot na niya kagad ang kanyang motorsiklo ng walang paalam. Dire-diretso yon hanggang makarating sa bahagi kung saan meron ng manakanakang kabahayan. Pagdating sa pinakabaryo, napaupo na lamang si tatay at nagpahinga. Kahit na nakamotor, Sir Alex, ay hingal na hingal siya sa sobrang takot. Kinuwento niya ito sa mga kasamahang bulantidor. Sabi ng mga ito, mabuti na lang at tumigil siya nung pinara ng babaeng nakabelong itim sa katubuhan. Dahil kung hindi, baka natulad na raw siya sa ibang mga kasamahan. Na natumba, na disgrasya dahil hindi hinintuan ang nagpapakitang nilalang na yon. Nalaman ni tatay na hindi lang pala siya ang nakaranas noon. Pati mga taga mismong baryo
Pinapakitaan din umano sa katubuhan tuwing 3:00 ng madaling araw ng babaeng nakabelong itim at walang mukha. Hanggang sa muli. Janice ng Bacolod. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lucas. Ibabahagi ko lang ang karanasan ko sa aswang. Nakatira kami sa isang bukiring bahagi na nasasakupan ng Sarangani. Bale 4 na bahay lang po kami roon, mga kamag-anak lang din namin. Paanan ng bundok ang lugar na yun, Sir Alex. Papasok pa at malayo sa kalsada. Araw-araw, simula pa nung elementarya mula pagpunta hanggang sa pag-uwi galing paaralan, naglalakad ako ng halos 30 minuto, Sir Alex, bago makarating sa mismong bahay namin. Okay lang nung mga bata kami ng aking pinsan kasi hinahatid ako ni Mama at hinihintay naman ni Papa sa waiting shed kapag hapon na. Subalit may mga pagkakataon na 6:00 na ng gabi nakakarating sa bahay kasi malayo rin po yung paaralan namin. Pagkatapos ay nangunguha pa ng mga kung ano-anong madadaanan na prutas sa daan, kung kaya kung minsan madilim na talaga. Pero nung tumungtong ako ng high school, Sir Alex, hindi na ako nagpapasama sa paglalakad papuntang kalsada hanggang sa pag-uwi sa amin kasi sa isip-isip ko noon binata na. Naghahanap na nga ng girlfriend, magpapahatid pa. Ngunit ang hindi ko inasahan, dito pala mangyayari ang isang karanasan na talaga namang nagpakilabot sa aking kalamnan. 3rd year high school na ako nang mangyari ito. May mga kumakalat na balita nun, may aswang di umano na gumagala sa mga karatig sityo. Hindi naman po kami natakot, sir, kasi nga binata na ako nun, tapos sobrang layo naman po ng lugar kung saan may napapabalitang may namamataang aswang daw. Ang hindi namin inasahan, Sir Alex, makakarating din pala ito sa lugar namin at ako mismo ang unang nakaranas. Ganito po kasi ang nangyari. Minsan, lumulubog na ang araw nang binabaybay ko ang daan pauwi sa bahay namin sapagkat 5:00 na kami nakauwi buhat ng mayroong activity sa paaralan. Naalala kong inutusan ako ni nanay ng umaga, dumaan sa kawayanan pagka-uwi galing sa paaralan sa hapon upang manguha ng mga umusbong na kawayan. Taglabong kasi nun, Sir Alex, kaya naisipan ni nanay na mag-ulam nito kinabukasan. Nagdala ako ng maliit na itak, Sir Alex, pero iniwan ko muna ito sa mga damuhan. Ikinubli upang hindi makita ng kung sinong dadaan doon. Yung papa ko naman ay nasa bukid nung mga panahon na yon dahil nag-harvest sila ng mga saging. Bali doon sila natutulog at 2 gabi sila sa lugar na yon. So ayun na nga po. Matapos makakuha ng 2 labong kaagad na akong umuwi kasi dumidilim na ng mga oras na yon. Maya-maya pa, nung dumidilim na talaga, habang naglalakad ay may nauulinigan akong kumakaluskos, Sir Alex, sa gilid ng aking dinadaanan na parang nakasunod lang ito sa akin. Makaraan pa ang ilang minuto, gulat na gulat ako kasi may sumisitsit sa aking likuran at humihingal na akala mo nahihirapan. Pagkalingon ko, Sir Alex, ganun na lang ang aking kilabot bunsod nang bumungad sa aking mga mata ilang metro ang distansya. Ang isang babaeng buhaghag ang buhok, namumula ang mata't bunganga. Tapos naglalaway pa. Buong akala ko'y may diferensya lang sa pag-iisip kasi wala siyang kasuotan. As in hubot-hubad talaga. Sa tansya ko ay nasa edad 60 anyos pa lang ito pataas. Nakatitig ng payuko sa akin at yung pormahan niya, sir, ng katawan bahagyang nakayuko rin.
Sa isip-isip ko pa, baka manakit ng kapwa kasi nga tingin ko talaga ay may depresya. At dahil may hawak naman po akong gulok nun, sabi ko pa kung aakmang mananakit tatakutin ko na lang. Kung aatake talaga ay baka mahampas ko pero sa isip-isip ko ay babaliktad ko lang ang itak para hindi siya masugatan. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad habang panaylingon naman doon sa kinatatayuan ng babae. Nang ilang sandali pa, umupo ito Sir Alex at dahan-dahan na nag-iba ng anyo. Sa maniwala kayo o hindi, bigla na lang po siyang naging parang asong figura at walang kung ano-ano'y hinabol ako. Sa gulat at pagkataranta kasi, hindi ko naman inasahan na aswang na pala ang aking nakikita. Walang kung ano-ano'y umaripas na ako ng takbo Sir Alex habang sumisigaw ng saklolo. Sa labis na takot, talaga namang parang lumulutang lang ako sa hangin habang tumatakbo. Ang tao nga naman kapag nasa bingit ng kapahamakan ay sobrang tulin kong gumalaw. Wala pang 5 minuto Sir Alex, narating ko ang aming bahay pero halos maputulan na ng hininga. Hindi ko na malayan kung nagpatuloy ba sa paghabol sa akin ang aswang na yon pero tingin ko sa sobrang bilis ng aking pagtakbo ay hindi na ito sumunod. Nang malaman ni nanay ang nangyari, binalikan namin sir yung daan doon kasama ng ibang kalalakihan na mga kamag-anak lang din namin pero wala na yung humabol sa akin na nilalang. Sinuyod din ng mga kalalakihan ang kakahuyan kaso hindi na talaga ito nagpakita. Ngunit kinabukasan, tumambad sa amin doon ang mga patay na mga alagang manok at pato. Hindi lang yung alaga namin sir kundi maging sa mga kamag-anakan namin halos inubos din. Ang sabi nila aswang ang may kagagawan kasi isang parte lang ng lamang loob ang kinuha, parang kinain tapos tuyo ang dugo. Paniwala ng karamihan, yung aswang na humabol sa akin sa daan sir at yung pumatay ng mga alagang hayop ay iisa. Nang dahil sa pangyayari at sa karanasan ko na yon, nagimbal ang lahat sir sa amin lalo na mga kabataan kasi tunay ngang mayroong aswang at isa pa, baka sa susunod, tao naman ang bibiktimahin nito. Ang ginawa nila tatay at mga tiyuhin ko, sinuyod nila ang gubat at hinanap ang nilalang na ito kaso wala rin talaga silang napala. Kaya ang pangyayari na yon, charge to experience na lang talaga. Simula nun ay hindi na talaga kami nagpapagabi sa daan sir tapos meron kaming mga pangdepensang itak na iniiwan lang sa mga talahiban upang pagka-uwi ay mayroong dala at hindi malapitan ng aswang. Kahit papano, epektibo rin naman po yun. Makaraan ng ilang linggo nun Sir Alex, pumutok ang balitang may nahuli umanong aswang ang taga-kabilang sityo na isang babae. Base sa kumalat na impormasyon, yung babae na yun at yung humabol sa akin ay parang iisa lang. Ginapos daw nila ito kasi nagwawala at nangangagat. Dinala nila sa barangay. Pagkatapos ay pansamantalang kinulong sa selda dahil hindi umano nakakausap. Kung baga, parang sira ang ulo Sir Alex tapos bigla na lang namumula yung mga mata at humahaba rin daw po yung dila. Kinabukasan ay nagulantang na lang ang lahat dahil wala na ang babae sa loob ng selda. Nakakapagtaka kung saan ito dumaan kasi wala naman pong pwedeng lusutan doon. Pati yung CR, may grills ang bintana nun. Maliban na lang kung may kakayahan siyang mag-anyong hayop na magkakasya sa bintana. Matapos nun ay mas lalong nagkaroon ng takot yung mga tao sa lugar, lalo na ang mga buntis at mga bata. Kasi paniwala ng karamihan, ang babaeng yun ay isa talagang aswang at patuloy na nakakagala sa iba't ibang sityo sa lugar upang manalasa. Hanggang sa may umugong na balita nun, nahuli na raw ang aswang na yun sa kabilang barangay ng mga taong may kakayahang gumawa nito. Hindi na dapat katakutan buhat ng tinanggalan na ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkitil ng buhay at paglibing sa malalim na hukay. Simula nun, naibsan ang takot ng mga tao. Pero kahit ganon,
hindi pa rin nagpapakampante sapagkat ang mga aswang Sir Alex, hindi lang yan iisa. Hindi naman lahat masasama, pero meron at meron din talagang nananalasa. At yun lang po sir ang aking kwento para sa araw na ito. Hanggang sa muli, Lucas ng Sarangani. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.